mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is October 27, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Bureau of Immigration Head Office dito yan sa may Magallanes Drive, Barangay 656, Intramuros, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Sila Hads Hotel sa may Manila, sa may David Street, corner ng FB Harrison Street, Barangay 23, Pasay po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Akala ko malalim eh. Maraming salamat Sir Dandan ha. Salamat din po kami. Maraming salamat kay Administrator ng Manila North Cemetery, si Mr. Daniel Dandan. Talaga naman nung araw. Ay, meron na. Tulong. Nagmamasa-masa. Oras na para sa action. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa ating investment. Naalala niyo po ba ng isang taon, may napabalitang bumagsa sa opisina ng Barangka Public Cemetery ang mga kaanak ng mga yumao para ireklamo ang umunang illegal na pagbuhukay ng mga labis sa Marikina. Isa sa kanila si Marivic Benzico mula Barangka. Nasa linya natin si Marivic. Hello, Marivic. Good afternoon, Marivic. Good afternoon po. Hi, Marivic. Kamusta na? Okay, question number 1. Kamusta na ang naging reklamo ninyo tungkol sa pangyayari ito sa Barangka Public Cemetery? Wala pa po improvement. Dati po sa atin kasi tatawagan po kami kapag dahil wala pong office nun. Nung ang mga nandoon po, kung hindi po ako nagkakamali, from City Hall, sanitary. Paano na? Nasaan ang mga si Tanay? mga hinukay? Oo. Hindi ko po namin alam, wala pa pong feedback. Kung walang location, after na wala po. Nakita na lang nila, wala. Sandali nasa linya na natin ang City Administrator ng Marikina, Marikina. Makakausap natin si Sir Mark Castro. Hello, Sir Mark. Good afternoon, Sir Mark. Hello po, magandang araw po sa akin. Nandito po tayo sa action ngayon. Sir Mark, ano na nangyari? Isang taon na nakakalipas, hindi pa rin mahanap ang tatay nila Marivic at yung iba pang mga kaanak ng nahukaya ng mga labis sa simenteryo dyan sa Barangka. Sa ngayon po, ang Barangka Cemetery po natin ay kasalukuyan po nandun po tayo sa estado ng pagkakaayon. Ang maganda nga po rito, Marivic at Doc Jenny, ang ipag-ugnayan po ang pamahalang lungsod sa pamilya at sa pag-anak po. Ang karamihan sa ating mga nakalibing sa sementeryo at ang ilan po dito ay nagtasya na yung ilan sa kanila ay makrelin. Yung iba po na ibig at yung iba ay sa kanilang mga probinsya. Pero sir, kung hindi Marivic, hindi niya malocate o hindi niya alam na saan na kanya lapit. At saka wala yan. Hello, Marivic. May nakikipag-ugnayan ba sa inyo sa Barangka Cemetery? Wala pa po. Wala po nang nagkita po ako. Ako, wala lang po ako sa Barangka. Nagka-Barangka hindi naman kayo. Okay. Sir Marivic, hindi na Ngayon po, sige po. Pamahalang lungsod po, nagtayo po
po tayo ng bagong opisina sa loob po ng Barangka Cemetery para po ma-ilandan po natin yung mga buto na nakita po natin noong 2024. Marami po dito ay nakuha na po natin yung mga pangalan. Makikipag-ugnayan po kami agad-agad ngayong araw na ito kay Ma'am Maricel para po ma-locate po natin kung nasaan po ang sinasabing tatay po ni Ma'am Maricel. Paano natin dahil? Tatlong ano po kasi, tatlong nakalito po doon. Tatay ko, ate ko, saka yung anak ko na po yung last. Okay, paano natin gagawin yung ma-identify, Sir Mark? Eh, buto-buto na nga lang yan. Meron po ba kayong ano, detail or Bad ba? Oo, ano ba ginawang sistema dyan, Sir Mark? Nung na-take over po kasi ng Barangka Cemetery, natagpuan po natin yung mga buto na yun. Nakabag po na sa maayos naman po nalagyan at may mga label naman po yung mga pangalan. Sabi ko, ako individual naman po yung system ng mga buto na nandun sa Barangka. Ang gagawin na lang po ng CCI, kukunin ko po yung number ni Ma'am Maricel at agad-agad po makikipag-ugnayan po ang pamahalang lungsod para po matulungan natin si Ma'am Maricel dun sa kanyang binubulog na para dun sa kanyang sa pamilya na nakalipid sa Barangka. Okay, number one question, Sir Mark. Bakit natin ginawa yung, ay hindi ko alam kung... estimation. Tawag dito, bakit natin ginawa yun binungkal yung lupa, tinanggal yung nandoon sa loob at pinalitan? Unang-una po, marinig ng dokumento, hindi po yung pamahalang lungsod ang gumawa ng ganong klaseng pagbubungkal sa mga buto ng ating mga kababayan doon sa Barangka Cemetery. Nung nalaman nga po ng pamahalang lungsod, agad-agad po, take over po ng city yung pamamahala po doon sa ating Barangka Cemetery. Dahil yan po yung isang public cemetery sa ating lungsod. Para po may saayos po. Yan nagpahukay, doon. Dati po kasi ang namamahala po doon ay tinatalag po ng ng ating barangay kung sino po yung paano po yung magbibigay doon sa Barangka Cemetery. Wala pong pinalaman ang city doon sa paraan kung sino yung magpapalit at naghuhukay doon. Pero agad-agad po, ginawan po ng paraan ng ating lungsod na naisaayos yung ating Barangka Cemetery. But I guess you did your own investigation, right? Because Yes po. So what did you find out? Nagkaroon po ng pang-aabuso doon sa kapangyarihan ng mga namumuno doon sa loob mismo ng sementeryo. Kaya po agad-agad po ay atin po hanggang sa ngayon po ay atin pong tignan po ano yung mga po pwede natin ikasa doon sa mga tao na Pero sa atin po kasi sa city, ang inuuna po natin ay maitaayos muna yung ating sementeryo. Sa katunayan nga, kung marinili, magtatayo po ang sementeryo roon, ang ating pamahalang lungsod ng columbarium at oswari para po doon sa ilan po nating mga kababayan kasi based po sa aming sa survey po na aming ginawa doon, karamihan po sa ating kababayan mas gusto na makremate sila kaya po tayo ay nagpapatayo ngayon ng kolumbaryo doon sa loob mismo ng Barangka Cemetery. So hindi na po ito mangyayari ulit? Ay opo, sinisigurado po ng pamahalang lungsod na hindi na ito mangyayari. Agad-agad po kami makikipag-coordinate kay ma'am para po matulungan namin siya at maisaayos naman po yung buto ng kanyang pamilya. Okay. So, busy kayo ngayon dyan, sir, sa Barangka Cemetery? Opo, sa Marikina po kasi meron tayong 5 na sementeryo, isang publiko at 4 na privado. Anong mga operating hours nyo ngayon, sir, dyan mga cemeteryo? Sa ngayon po, dahil nandito po yung Loyola Memorial Park sa Marikina, ay marami na pong nagpupunta rito. Kaya po kasi po ang lahat po ng ating sementeryo. Pero pagdating po ng October 31 ng alas 6 ng umaga hanggang November 3 ng alas 12 ng madaling araw, 24 hours na po ang operation ng ating mga sementeryo. Okay, pareho rin ba sa Maynila na bawal ang mga patalim sa loob ng cemeteryo? Ay opo, may mga bawal po tayo upang matiyak. Kagaya ng ano po, sir, sa inyo po, dyan sa Maynila, Opo, upang mga bawal matiyak ang maayos at mapayapang
pinagbabawal po ang pagdadala ng patalim at inom ng alak sa pampublikong lugar, pagtiti o pagdura sa hindi tamang lugar, paghuhubad sa pampublikong lugar, pagtatapon o pagkakalat ng basura sa loob at labas ng sementeryo, labis na pag-iingay, paggamit ng plastic or styrofoam, pag-akyat sa mga nicho at paninigarilyo at paggamit ng vape. Oh, very good. Sir Mark, makikipag-unay na lamang po kayo kay Marisig para mahanap ang labi ng kanyang tatay, kapatid at Anak anak. ng bunso. Ha? Ako, Okay, Ma'am sige. Marilyn. Sige, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Mark Castro, City Administrator ng Marikina. Maribig, nandiyan Maraming ka pa. salamat po. Sige, Maribig, nandiyan ka pa ba? Maribig? Ayan, wala na. Oo. Hindi po. Ayan. Ay, andyan. Ayan, makikipag-ugnayan tayo kay Sir Juan Castro, ha? Para mahanap ang tawag dito, ang mga labi ng inyong mga kaanak. Ha? Ano pong mangyayari doon nung kung mahanap po natin, okay naman po ibigyan po kaya kami ulit ng bagong paglalagyan. Yun yung sinabi ni Sir Mark kanina. Bale, tatanungin kayo kung gusto niyo i-clean, tapos bibigyan kayo ng pwesto para mayroon kayong regular na mapuntahan para mabisita ang labi ng inyong mga kaanak. No, Maribig? Yes po. So, Maraming salamat po. Step 1 is ma-identify. Ingat ka dyan, Maribig, ha? Thank you very much. Thank you po. Maraming salamat po talaga. Yes. Hey, Abuso ng DCMM. Action ngayon. Ayan, sa oras natin na 2:26. tayo ay magbibigay sa mga balita. Sindikato para sa pag-recruit ng mga Pinoy para sa scam hub area sa ibang bansa, susugid ng PNP. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula ang grabe, I think, Radyo Patrol, Marlene Pader. Dr. Nikita Winnie, magsisilay-sipa ng Philippine National Police ang kampanyasyon laban sa human traffickers at sindikato na nagre-recruit ng mga Pinoy para magtrabaho sa ibang bansa. Sa solusyon ng ulat ng EFA na nakatanggap ang embahada ng Pilipinas sa Myanmar ng 222 active requests para sa assistance mula sa mga Pinoy na nabiktima ng illegal recruitment at pinagtrabaho sa mga scam hub area. Ayon kay PNP Active Team na General Secretary na Top Senior, nandito po online na ang pulis sa PFA at PFW para pag-isin ng mga individual at grupong responsible sa mga examino sa mga Pilipino na magtrabaho sa illegal online operation sa ibang bansa. Habang patuloy na niya, sila na pag-online sa mga counterparts ito sa Southeast Asia upang matukoy ang mga recruiter at financiers na sakot sa naturong mga sunod sa aktibidad. Kasabi ng mga pahayag ng kahandaan na tumulong sa mga Pilipinong nasa Myanmar na nagpapasuklolo naman na ngayon sa pamahalaan. Samantala ang bilang bahagi ng kampanya, pinag-ibigin ng PNP ang public awareness drive nito para tulungan ng mga Pinoy na maiwasan ang mga package job offer habang patuloy din na pinapayuhan ng publiko na maratiling alerto at verifikado ang mga job offer na nakikita online. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Martin Padierno, DCMM. Maraming salamat, Marlene Pader. Para sa UNDAS 2025, Manila LGU. All systems go para sa UNDAS 2025. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Ihatid sa atin ni Radyo Patrol, First Dito. Dito Winnie Company, nagutos ni Mayor Kiko Moreno Dumagoso ang full deployment sa mga tauhan ng lungsod sa lahat ng pampublikong cemetery o malungkundan, kabilang ang Manila North Cemetery, Manila South Cemetery at Islamic Cemetery upang matiyak ang kalinisan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Panaliban ng alkalde, bawal ang pagbisita sa loob ng mga sementeryo at tanging mga authorized vendors lamang ang papayagang magbisita sa labas ng mga gate upang maiwasan ang bisita. Pinagutos ni Mayor Moreno sa Manila Department of Social Welfare na maglagay ng mga social workers sa information desk at command post para kung
at ang PWD. Patuloy rin ang close coordination ng Manila Police District, Department of Public Service at ang Manila Traffic Enforcement Bureau para sa seguridad at kaayusan ng mga sementeryo sa Maynila ngayong buwan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. First Season, FM. Salamat kayo, Bert Dito. LTO, naglabas ng so-called order sa mga driver na sangkot sa banggaan sa City Garcia Avenue, Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Eddie Cordero. So, ganit si Sandy naglabas ng Constitution Office ng so-called order sa mga driver at may-ari ng SCA at AUV na sangkot sa banggaan sa City Garcia Avenue, noong October 24, 2025. Itinagda ng LTO Intelligence and Investigation Division ang pandinig sa October 30, 2025 sa LTO Central Office. Kinakailangan na parehong panig na magbibigay ng komento o paliwanag kung bakit sila dapat managot sa reckless driving at kung bakit dapat itigil o pauhili ng kanilang mga driver's license. Bilang pansamantalang hakbang, inibigay muna sa alarm status sa mga sasakyan habang iniimbestigahan ang insidente. At ang mga lisensya ng driver ay susundin naman ng pangatong araw at inaabasa ng Grupo sa Intelligence and Investigation Division. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, nakatuon ang agensa sa masusing investigasyon at sinigayat ang lahat ng driver na maging responsable sa kalsada para maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Rob Cordero, PCNN. Maraming salamat, Kelly Cordero. Sumadala, dumako naman po tayo sa Quad News. Malacanang nagpaliwanag sa pagtali ni Pangulong Marcos Jr. sa isang handshake photo-op sa ASEAN Summit. Malaman po natin ang balitang kumpirmado sigurado mula Kuala Lumpur, Malaysia. Radyo Patrol, Christian Yokon. Bakit nga? Dito inilinaw ng Malacanang na hindi inisnab ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itinaon na 28 ASEAN Japan Summit sa ginaganap ng 47 ASEAN Summit and Region Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nasa extended bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. kasama ang mga sinatawan ng United Nations kaya hindi na nakasali sa traditional photo opportunity kasama ang mga leader sa ASEAN Japan Summit. Ayon kay Jose Castro, nakalayo pa rin naman ang Pangulo sa Lasabing Summit at nakapaglatag ng intervention o talumpati sa harap ng mga leader ng ASEAN at Japan. Sa Lasabing Summit, igigiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling kaisa ang Pilipinas sa pagtulong at pagtataguyod ng mapayapa, kalmado at makasilang pagtatanggol sa soberanya ng mga naglalayag na bansa sa West Philippine Sea. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ang Radyo Patrol, Christian Torres, PCMN. Thank you, Christian Yokon. Maraming salamat, Radyo Patrol. May nangyari, nakareport ang sa PCMN. It's 2:33. Ang oras ay naging sa iyo ng Levex for Kids. Mondays agapan na ganoon po ang Levex sa kamera. Pagbatang nagundi, Levex. At ito, action ngayon sa PCMN. Tingnan sandali po'y magbubukas na ang prensa at ang ating topic for today. Diarrhea. Yun, bakit kailangan pag-usapan yan? Importante yan kung pwedeng Nakakatay ba yan? Ay, pwede. Nakakatuyo ng katawan. And may epekto yan sa kidney, may epekto sa pulso. Ang sobrang natuyuan ng tao. Nakasuutang po yung Oo. diba? O, iya. Baka meron po kayong mga katanungan tungkol sa diarrhea o tungkol din naman sa pagdumi ninyo. Pagbabago. Pagbabago sa inyong pagdumi. Mag-text na po kayo ng inyong mga katanungan. Open na open na ating chat box sa BPMM Radio Patrol sa Istrenta at BPMM Teleradio social media accounts. At live na live ang ating BPMM Viber hotline number 0919-278-3000 or sa ating BPMM landline 8924-4101 local 5671 5672 at 5673. At sa ilang sandali, babalik pa rin ang Action Ngayon. Action Pabilis. Kasama si Tita Winnie at Rob Dennis. Basta AM, DCMM. Yolo
Pascual po. Sa ubo at hika, may Blemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Blemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng tema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Blemex. Easy. Meeting with Blemex, the generic name of Blemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ka ng tema, hindi lang mo. Maluwag ang pagkita sa Blemex 40. Basta lagundi, Blemex. Ang Blemex 40 lagundi capsule ay mag-ibig sa pangunan sa o drugstore na malapit sa inyo. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to Wild Horse Bound International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experience. 0949. Tickets are available now at the tickets with free entry. Na natin sila sa maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna. Konsan.